Tiniyak ng pamahalaan na kaisa ang Pilipinas sa pandaigdigang kampanya laban sa katiwalian. Patuloy din ang sinasagawang hakbang ng gobyerno upang maputol ang katiwaliang naranasan sa bansa sa ilalim ng pamamalakad ng mga naunang administrasyon. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Samburon. Simula ng manungkulan si Pangulong Aquino sa pwesto, binigyan din ito ang naging hakbang ng pamahalaan para labanan ang korupsyon sa bansa mula sa pinakamaliit na opisina hanggang sa pinakamataas na ahensya. Nito nga lang mga nagdaang buwan, tunay nga't nakikita na may magandang ibinunga ang pagpupursiging ito ng administrasyon. Base nga sa pinakahuling Corruption Perception Index mula sa ika-105 pwesto o mga sa ika-74 na posisyon ng bansa, nalalayo sa mga bansang may matinding antas ng katiwalian. 3 taon ang nakalipas, higit sa 400 kaso ang naisampa ng gobyerno laban sa mga smugglers at tax evaders. Ipinapakita lamang niya na seryoso ang punong ehekutibo na sugpuin ang mga iligal na gawain ito. At noong 1 linggo lamang, ginanap ang isa sa pinakamalaking pagtitipon ng mga lider sa bansa, ang United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Dito'y inihayag niya ang pagsusulong sa pandaigdigang kampanya laban sa katiwalian. Sa pulong pambalitaan ni Communications Secretary Sonny Coloma Jr., sinabi nito na Pilipinas ang pangalawang bansa sa Southeast Asia at panglimang bansa sa Asia na nagretipika ng UNCAC matapos itong lagdaan kasama ang higit sa 140 mga estado. During the entire year, our people spoke the loudest against corruption and the misuse of public funds. Last week, the leaders of the 3 branches of government, executive, legislative, and judiciary, stood on the same platform with the Ombudsman to declare a unified stand in support of the United Nations Convention Against Corruption or UNCAC. A resolution containing the government's commitments on the UNCAC was presented and submitted by Senate President Franklin Drilon, Speaker Feliciano Belmonte, Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Ombudsman Conchita Carpio Morales, and Executive Secretary Ochoa to President Benigno S. Aquino III. After this so-called lost decade, President Aquino said last week that our first actions were not to build on what has been achieved, but to fill the fissures in our public institutions with the following important elements in the fight against corruption. First, vigorous implementation of the concept that no one can be above the law, as exemplified by the filing of cases against a former president and the impeachment of a chief justice, and the relentless prosecution of smugglers and tax evaders through the filing of 423 cases to date. Nagsama-sama sa palasyo ang mga pinuno ng 3 sangay ng pamahalaan na siyang sumusuporta sa hadikaing ito, at sa talumpati ng Pangulo, nabanggit pa niya ang mga hakbanging gagawin pa ng administrasyon kontra korupsyon. December 9, 2013 ang lagdaan ng UNCAC na naglalayong magpatupad at palakasin pa ang anti-corruption instruments ng kada bansa gaya sa Pilipinas. Removing inefficiencies in government systems as exemplified by the top-level revamp in the Bureau of Customs accompanied by systems and policy reforms. And 3, empowering the bureaucracy to serve the public better through the adoption of zero-based budgeting systems and enhanced transparency and accountability measures. Nakapaloob din sa resolusyon ang implementasyon o pagpapalakas ng Witness Protection Law, Whistleblowers Act, Anti-Money Laundering Law at Freedom of Information. Kung susumahin sa buong taon, kasama sa mga maiinit na usaping naglabasan ang hinggil sa tamang paggamit ng pondo ng kada ahensya. Pinakapatok na dyan ang pork barrel scam na kinasasangkutan ng ilang mga mambabatas at ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Maninindigan ng Pangulo na isulong pa din ang transparency sa bansa at mapanatili ang tiwala ng publiko. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon.